Hindi ko po alam kung naranasan nyo na ito. Yung bang minsan meron kang kausap na tao at habang kinakausap mo siya, napansin mo, meron siyang tinga sa kanyang ngipin. Di po ba nakaka-distract? Pero ang tanong, yung ibang ngipin niya, wala naman tinga. Pero bakit yung isang maliit na parte ng kanyang ngipin na may dumi, yun yung pilit mong tinitignan? Hindi ko po alam kung naranasan nyo na rin na minsan meron ka ding kakwentuhan at napansin mo, yun namang kilikili niya ay basang-basa. Yung ibang parte naman ng kanyang damit, mahusay, malinis. Pero nadidistract ka pa rin. Hindi mo maialis yung iyong pansin doon sa kanyang kilikili na merong waterfalls. Di po ba? O kaya meron siguro po kayong alam na ganito, yung napakakinis ng kanyang balat, napakaputi niya, pero nung minsan nung nakita mo, nakasleeveless siya, naiangat niya ang kanya ding singit, ang kanyang kilikili, aba, napakaitim pala. Bakit po ganyan minsan ang ugali natin, di ba? Ang palagi nating napapansin at nakikita, yung pangit at hindi maganda sa ibang tao. Ang explanation po ng mga scientifico, ang tawag nila dito ay the negative bias. Kasi po, nung tayo daw ay naging sinaunang tao, mga caveman, pilit tayong nagsosurvive, kailangan po nating pansinin, tignan ang lahat ng magiging panganib sa ating buhay. Baka merong hayop na kumain sa atin, kumagat sa atin, kailangan alisto ka, nag-iingat ka kasi hindi naman lahat ng pagkain ay pwede mong kainin. Baka yung iyong makuhang prutas o bunga ay lason pala. Pwede kang magkaroon ng sakit, pwedeng ikamatay mo ito kung kakainin mo. Hindi naman lahat ng iyong pupuntahan ay ligtas. Baka ikaw ay mahulog sa bangin o kaya naman malunod sa ilog o sa dagat. Ito po ay isang survival mechanism. Yung palaging paghahanap ng ating isip sa mga negatibo, hindi maganda, hindi tama. Pero wala na po tayo sa survival mode, hindi po ba? Ang ating pong pagkain, kadalasan ligtas naman. Wala nang mga mababangis na hayop na pwedeng kumagat o kumain sa atin. Kung talagang hindi ka na lang nag-iingat, kung pabaya ka, doon ka lang talaga ma-aksidente. Pero bakit nandyan pa rin yung ating negative bias? Bakit palagi pa rin ang iyong isip pag umaandar, tumatakbo, wala kang ibang nakikita kung hindi ang pangit at hindi maganda sa iyong buhay o kaya naman sa buhay ng ibang tao? Dahil kung babasahin naman natin ang Biblia, matatandaan natin, ang may kasalanan dito ay ang masama. Sa pamamagitan ng pagpasok ng kasalanan sa atin, yan ang ginagawa sa ating mga isip na kung saan wala tayong ibang nakikita kung hindi ang negatibo. Pero tayo ay pinapaalalahanan na mas mabuti ang maging positibo kaysa sa maging negatibo. Alam ko po, madali ang maging negatibo. Pero hindi naman ibig sabihin, madali ito dapat ang maging buhay mo. Hindi ka magiging masaya kung palagi kang negatibo. Amen? Kung babalikan niyo po ang ating nabasang ebanghelyo, pinapaalala po sa atin, huwag tayong tutulad sa mga eskriba na kung saan walang ibang ginawa kung hindi maghanap ng butas sa ginagawa na misyon ng ating Panginoon. Sundan natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Tingnan niyo po sa kwento, ang ating Panginoon nagpagaling ang isang paralitiko. Napakarami na nangyaring negatibo, mali o hindi tama bago niya pinagaling yung taong may sakit. Nangangaral daw po ang ating Panginoon doon sa kanyang bahay. Dumating daw po itong mga 4 na magkakaibigan, dala-dala ang paralitiko sa kanyang kama. Pero dahil hindi sila makapasok, dahil sa sobrang dami ng tao, ano kanilang ginawa? Umanik daw sila sa bubungan. Sinira nila ang bubungan ng bahay ni Jesus. Kung kayo po, yung may bahay, sinira yung bubungan nyo, di ba magagalit kayo? Dahil pinagawa mo yung bahay mo, pinaayos mo, gumastos ka, pagkatapos merong ibang tao na darating na wala mapahintulot sa iyo, sisirain ang bahay mo. Pero narinig niyo po ba sa ating ebanghelyo, nagalit ba si Jesus na sinira yung kanyang bahay? Hindi.
Di po ba? Hindi rin nagalit si Jesus, wala siyang sinabi dito sa mga taong nakipag-unahan sa ibang tao na gustong lumapit sa Kanya. Wala din tayong narinig sa mga tao na nagalit sila dahil inunahan sila. Ano po ang ating narinig sa ating Panginoon? Kahit na na-interrupt yung Kanyang pangangaral, sabi po sa Ebanghelyo, ang tanging nakita lang ni Jesus ay ang pananampalataya, ang pananalig nitong mga taong nagdadala ng may sakit. Tingnan niyo po kung gaano kapositibo, kabuti ng pag-iisip ng paningin ng ating Panginoon. At sabi pa nga ng Panginoon, ano ba ang mas madaling gawin? Ang magpatawad sa kasalanan o sabihin mo sa tao na tumindig ka, kunin mo ang kama mo at umuwi ka? Look at the option of the Lord. They are both positive. Pagpapatawad ng kasalanan, pagpapagaling ng taong may sakit. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Pag negatibo din ang iyong pag-iisip, hindi ka makakakita ng milagro sa iyong buhay. May mabuti nang nangyayari sa harap ng mga eskriba. Nagpapatawad na ng kasalanan ng ating Panginoon. Nagpapagaling na siya ng taong hindi makatayo. Pero ano pa rin ang kanilang tinitignan? Yung hindi tama. Naghahanap sila ng mali sa ginagawa ni Jesus. Hindi nila nakita ang milagro, ang pagpapala, ang bendisyon na pinagkakaloob ni Jesus. Mga kapatid, pag ang isip mo palaging negatibo, makikita mo ang buhay na ito ay lungkot, problema. Pero pag ang isip mo positibo, makikita mo ang buhay na ito ay isang malaking milagro at pagpapala. Hindi ka magiging masaya, wala kang mararanasan na kapayapaan kung palaging negatibo ang iyong kaisipan. Kamakailan lang po, nasa Hong Kong po ako kasama ang aking mga maliliit na pamangkin, mga bata. Nilibre ko po sila dahil isa sa mga pamangkin ko magba-birthday. Ang Disneyland sa Hong Kong, tinatawag po nilang the happiest place on earth. Pero sa totoo lang po, nung nandun ako, hindi ka naman palaging happy. Kasi po, unang-una sa lahat, sobrang dami ng mga tao, palagi kang pumipila. Pangalawa, minsan pag bumibili ka ng pagkain, napakamahal. Pag meron ka nakikitang gusto mong bilhin, agad kino-compute mo at ayaw mong maglabas ng pera kasi sinasabi mo, sayang. At dahil maghapon na lumalakad, nakakangawit, nakakasakit ng paa. Pero nahuli ko po ang aking sarili. Sabi ko, teka, ito yung tinatawag nilang the happiest place on earth. Bakit ba sa aking isip nagre-reklamo ako? Di ba dapat ako'y maging masaya? Kasi hindi naman lahat ng mga tao pinapalad na makapunta sa Disneyland. Bakit hindi ako magpasalamat? Mga kapatid, minsan kailangan din po nating hulihin ang ating sarili pag tayo'y nagiging negatibo. Because remember, my dear friends, that negativity is a trap of the mind and the soul. Pag nagiging negatibo ka, wala kang ibang nakikita ko hindi masama, nahuhulog ka sa patibong ng masama. Pag ikaw ay negatibo, wala kang mararanasan na positibo at mabuti. Ang tanong, paano ba tayo magiging positibo? Umpisahan po natin sa ating paningin. Mga kapatid, isipin niyo po ang ating buhay parang isang kamera lang. Hindi po ba? Ang kamera kailangan mong itutok doon sa magandang tanawin. Yan dapat ang iyong makuha. Kaya nga pumapangit ang iyong kaisipan dahil pilit mong hinahanap, tinututok ang iyong paningin doon sa hindi tama, doon sa masama. Remember, my dear friends, you always have a choice where you would put your attention to. Limitado lang po ang ating paningin. Bakit mo pa ibabaling ito doon sa masama, doon sa pangit at hindi tama? Magpabasbas din po tayo sa Diyos. Kailangan din natin ang pananampalataya. Because remember, my dear friends, that with faith, it gives you clearer vision of what is good. With faith, it helps you to see God's blessing, God's miracle. Meron kang pananampalataya, magiging mas malinaw ang iyong paningin sa mga pagpapala, sa mga milagro at himala na binibigay ng Diyos sa iyo.